Pero yun pong mga lumalabas sa media, especially yung may pangalan na Angelica Pokis Yulo, tapos merong mga salitang madamot, ay hindi niya po kagagawan. Yun po ay kagagawan ng mga malisyosong mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikilala at malamang na hindi magpapakilala. At ang tanging layunin lamang ay, number 1, dungisan ang pangalan ni Mrs. Yulo, at number 2 ay para maging clickbait ito, para pansinin yung kanilang mga sari-sariling mga website sa probably para gusto nilang sumikat. Ako mismo dati, as early as 2000, ay naging biktima din ng mga fake news. Isang kilala at popular na business column nagpakalat sa na ako daw ay meron daw bahay sa Forbes Park. Nagmamaneho ng Jaguar during the time that I was a spokesperson of President Estrada. It's very hurtful kasi absolutely walang katotohanan po yun. Karamihan sa inyo dito ay nakabisita na doon sa bahay ko sa Las Piñas. Pinapaalam ko po sa inyo na hanggang ngayon ay pinagbabayaran pa rin ng asawa ko yun ng hulugan sa bangko. Hindi po namin pinagkakitaan ang pagiging abogado ko. And for the same reason, hindi ko po pinagkakakitaan at pagkakakitaan itong pagre-represent ako kay Mrs. Yulo. Ang akin pong representation dito ay purely pro bono sapagkat ang paniniwala ko ay ang aking gagawin bilang abogado ay para sa bayan din. Dahil ang gusto kong mangyari ay linisin yung pong mga maduduming mga pananalita ng mga netizen, iparating sa taong bayan na marami pong mga umiikot na mga fake news dito sa social media at hindi dapat na naniniwala. And lastly, na dapat ay wag na tayo madistract dito sa mga paninirang mga posts na ito, and instead, let us all come together, unite, and celebrate the success of Carlos Edriel Yulo. Instead of focusing on the family problems of Kaloy and Mrs. Yulo. Yung problema po na lumalabas po sa media ay ordinaryong problema ng isang pamilya, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi all over the world. Yung tungkol sa pera na umano'y ginamit ng mga magulang. Hindi na po natin palalakin po yung issue na yan. Bakit? Kasi hindi naman dapat pinag-uusapan sa media yung bagay na yan. At hindi din dapat pinapatulan ng media yan. Yung tungkol sa away ng isang ina doon sa kasintahan ng anak, yung ilan po sa inyo sigurado ay nakaramdam din yan. Hindi natin maaalis ang pagiging concerned ng isang ina kung sino yung kinakasama ng kanyang anak. Ang tawag po dyan, maternal instinct. Ordinaryo, pangkaraniwan, hindi lang sa Pilipinas. And yet, ito yung binibigyan ng halaga, hindi lang ng media, kung hindi ng mga netizen, which is just so regrettable. So, ulitin ko po, ang aking pagtulong kay Mrs. Yulo dito ay personal kong kinakarga, wala pong kabayaran, at ginagawa ko po ito para rin matahimik na itong issue na ito para na rin sa bayan. Ayoko po na madungisan o mabahiran yung pong success at yung achievements ni Kaloy Yulo na nagkamit para sa Pilipinas ang 2 ginto sa Olympics. The first time in the history of the Philippines na mangyari ito. I think, members of the media, let us focus on that. In the next coming days, Carlos Yulo will be coming home. Sana wala na itong issue na ito pagdating niya. And then, moving forward, that we will try. I will try na mabuo itong ulit ang pamilya na ito. So, with that being said, I turn over now the microphone to Mrs. Yulo. Sorry for do we have a mic that we can, wala bang microphone kasi malayo po kami. Come, give me your other phone. Okay. Well, the crowd is not Mayroon pong opening statement si Mrs. Yulo before Yes. before we ask the question. Yes. okay.
I will be distributing a copy of the statement to Mrs. Yulo so that at least some of you have the hard copy. Yung hindi umabot, no, ay picture nila. Okay? Yung isa, magtatago ako. Okay. Sige po, mami. Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko, kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan, alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man ang naging pagpunak ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na yon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay pagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng panayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon.
pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Sorry. Sorry. While she's composing herself, Tony Raymond, with humble apologies, could you kindly repeat what you said earlier before you give way to the statement? Just lang, mga snippets. I'm representing Mrs. Yulo for free. I'm doing this not for myself. God has been very generous to me, and I think at certain times, I should give back to the country. During this time, it's important that we try to unite and jointly celebrate in the successes of Carlos Edriel Yulo instead of focusing on their family problems. The family problems are purely a private matter that we should try to lay off. Lumayo tayo dyan. Iwasan na natin. Kasi makikita nyo kung anong nagiging epekto dun sa ina, dun sa mga kapatid. And even to Kaloy. No? For whatever it may be worth, no, I congratulate the boy. Kasi despite what he was actually hiding underneath everything, no, yung nangyayari doon sa pamilya niya, he was still able to perform so well. And we should all, no, really congratulate him for that, no. Ginawa niya yun para sa bayan despite having his own personal problems. That takes a lot of guts. That takes a lot of character. Which also shows, no, na maayos din siyang pinalaki. Because hindi lang basta yung physical talent, nandun pa rin dapat yung emotional stability at yung will to win. And that is something that you do not learn from coaches. That's something that you learn from home. So, nung nilapit sa akin itong problema na ito, nakita ko kagad, first and foremost, no, that it's important na mapagbati ko yung pamilya. Number two, that ialis na itong family issue na ito outside of the prying eyes of the media. I know you only want to carry a story, but as you can see, there are some things, no, which touch raw nerves. Meron kayong mga tinatamaan